Sa bayan ng Lopez, Barangay Talolong, Biyernes na ng hapon, ang mga kaibigan ni Russell ay pumunta kung saan siya naninirahan upang magbakasyon at mag-enjoy dahil sa kanilang paniniwala na mas maganda magbakasyon sa probinsya. Ngunit habang sila'y naglalakad patungo sa bahay ni Russell, ang mga dinadaanan nila ay magubat, madumi, puno ng alikabok at dumi sa paligid. Patuloy silang naglalakad patungo sa tahanan ni Russell. Isang baba na lang sa hagdan, naroon na sila sa kanilang patutunguhan. Pagpasok pa lang nila sa bahay ni Russell, bumungad sa kanila ang madilim na bahay at malamig na hangin. Dahil dito, nakaramdam sila ng kaba at takot. Bago sila magpahinga, dahil gabi na din, naisipan nila na maglaro muna ng baraha. Ipinapamigay ni JC ang baraha upang makapaglaro na rin sila ng tong-its. Habang sila'y naglalaro, biglang tumayo si Chanel para kumuha ng maiinom. Naisipan din namang sumama ni Christine. Nang makabalik at nakaupo na sila, ay biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa lugar kung saan sila naglalaro. Natakot ang magkakaibigan dahil malapit na din mag-alas 12 ng gabi. Biglang nagpakita si Leia na may hawak na kutsilyo kay Russell nang hindi nakikita ng mga kaibigan niya. Laking gulat naman ng mga kaibigan ni Russell nang makita nila itong parang takot na nakakita ng multo. Agad nila itong nilapitan at kinausap. Dito na rin nagsimula magkwento sa totoong nangyari kung bakit gano'n na parang may kakaiba sa bahay ni Russell. Sa bayan ng Lopez, 5 taon na ang nakalipas. May isang dalagitang nagngangalang Leia na kilala bilang isang masayahin, mahinhin at simpleng babae. Kaya madaming mga tao ang humahanga sa angking katangian nito. Isa na doon si Russell. Si Russell na kauna-unahang nagtangka na kunin ang tiwala at pag-ibig ni Leia sa kanya. Pero para kay Leia, kaibigan lang ang turing niya sa lalaki. Dahil sa tagal nila nagkasama, nahulog din ang loob ni Leia sa magandang pinapakita ng lalaki para sa kanya. At dito na din nagsimula ang kanilang magandang istorya. Inakit ni Russell si Leia na pumunta sila sa bahay niya, ngunit hindi niya alam na may masamang balak pala ito. Si Leia na may tiwala kay Russell ay walang kaalam-alam na may masama itong binabalak na masama sa kanya. Ngunit
unang pinagkatiwalaan ay siya ding sisira at puputol ng kanyang magandang kinabukasan, na ang dating magandang istorya ay napunta sa mapait na nakaraan dahil sa sinapit ng babae. Nang matapos ang kwento ni Russell, biglang namatay ang ilaw. Nagpakita ng saglit si Leia nang hindi nakikita ng magkakaibigan. Bumalik din agad ang ilaw. Ngunit si Cyanel ay nagpaalam upang kumuha ng tubig sa kusina dahil sa sobrang takot at panginginig. Laking gulat ng mga kaibigan nito nang bigla itong sumigaw. Biglang takbo sa kusina si Russell at Cheesy upang tignan ang kalagayan ni Cyanel. Ngunit wala na itong hininga. Nawala na ng pag-asa ang dalawa at umalis na para makatakas na sa bahay na iyon. Ngunit pagbalik nila sa sala, nakita nila si Christine na nakasandusay, walang malay at duguan ang buong katawan. Biglang nagpakita si Leia sa dalawang natira sa bahay. Agad silang tumakbo dahil sa takot. Dahil nahuli si Russell, siya ang naabutan ni Leia at pinagsasaksak ito. Hanggang sa mawalan ng buhay at katulad ni Leia na namatay ito ng walang laban.